Okay, magandang gabi po sa lahat, sa ating mga kapatid sa buong mundo, lalo na sa ating bansang Pilipinas. Magandang gabi po sa inyong lahat. So mga kapatid, nandito naman ako sa aking programa, ang paglilinaw sa mga maling aral sa mga nagtayo ng kanilang mga grupo upang maakit ang ating mga kapatid ng mga Katoliko o maakit ang sangkatauhan ng Diyos na lumipat sa kanila na nangangahulugan ng pagkalaglag sa impyerno. Masakit, no? Pero yan mga kapatid, no? Kasi ang umalis sa iglesia na itinayo ng Panginoong Hesus ay aking palagi ko itong sasabihin ay patungo na sa, ang kanilang dinadaanan ay patungo na sa impyerno. So, ating basahin mga kapatid ang nakasulat sa banal na kasulatan na kung ang isang tao ay umalis o ang sangkatauhan ng Panginoong Hesus ay umalis sa kanyang iglesia, ay parang patungo na sa impyerno ang kanyang dinadaanan. Ating basahin ang 1 Juan 2:18-19. Ito ang sinabi. Mga anak, doon lang ang katapusan sa kalibutan. Gisugila na kamo nga moani ang kaaway ni Kristo. O gani ang nakaroon ang daghang mga kaaway ni Kristo. Busa masiguro nato nga doon na gayud ang katapusan. Kini mga tawanan, dili tinuod nga sakop sa atong pondo. Busa namulag sila kanato. Kung tinuod pa nato silang mga kauban, magpabilin unta sila kanato. Apa na niya sila, ano na ilagayon na sila, dili kauban na to. So malinaw mga kapatid na ipinahayag ng ating Panginoong Diyos na ang mga umalis sa simbahan na itinayo ng ating Panginoong Hesus ay patungo na sa impyerno. Kasi sila ay naging kaaway na ng ating Panginoong Hesus. Yan mga kapatid. So, at yan ay ipinahayag na ng banal na Espiritu. At ibasahin mga kapatid ang 1 Timoteo 4:1. Ito ang sinabi. Ang Espiritu tinawag nag-ingon nga may mga tao nga mabiya sa ilang pagtuo sa maabot nga panahon. May ilang sundon ang mga bakakong Espiritu o ang mga pagtulunan sa mga yawa. So, malinaw mga kapatid, no? Na kung ang tao ay umalis sa simbahan na itinayo ng Panginoong Hesus, siya ay naging kaaway na ng Panginoong Hesus at dahil dyan, siya ay papunta na sa impyerno. Aking tatalakayin ngayon ay ang patungkol sa ipinangaral ng sekta Iglesia ni Cristo na Biblia lang ang paniniwalaan. Ating basahin mga kapatid ang kanila ipinangaral. So ito mga kapatid ang ipinangaral ng sekta Iglesia ni Cristo sa number 4, no? Number 4 na kanilang pananampalataya. O sa mga lista ng kanilang pananampalataya. Ito ang sinabi. The title is The Holy Scriptures.
We believe that the Bible is the sole basis of faith and service to God. So yan ang kanilang mga aral, no? Na sila ay naniniwala na ang Bible lang ang batayan sa paniniwala at saka sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Pero ang tanong, ano, naniniwala sila sa Biblia. Pero bakit hindi sila umaanib sa iglesia na itinayo ng Panginoong Hesus? Na siyang tunay na iglesia ni Kristo. Na kung tingnan natin mga kapatid, wala bang Biblia kung wala ang iglesia na itinayo ng Panginoong Hesus? So yan, no? So, paano natin mapaniwalaan na ang sikta iglesia ni Kristo ay tama sa kanilang sinasabi na Biblia lang ang batayan sa pananampalataya, na hindi man sila naniniwala, hindi man sila umanib sa simbahan na itinayo ng Panginoong Hesus? So walang kwenta ang sinasabi nila na Biblia lang ang paniniwalaan. Do, ating ang i-correct, no, na mali yan. Pero ang ating ang tanong muna natin, kung sila ay totoong naniniwala sa Bible na salita ng Diyos, bakit hindi sila umanib sa iglesia na itinayo ng Panginoong Hesus? Na si Felix Manalo, na siya ay hindi pa isinilang noong 1886, ay mayroon ng Biblia. So, yan ang hindi natin maintindihan. O yan ang malinaw na kaliwanagan na ang sikta ay walang kwenta. Walang kwenta. Kasi naniniwala sila na ang Biblia lang ang batayan. Ngunit, hindi man dumating sa paningin ng tao ang Biblia kung wala ang simbahan na itinayo ng ating Panginoong Hesus, o wala ang tunay na Christian religion, o wala ang tunay na Iglesia ni Cristo doon sa Roma. So, baluktot, no? Baluktot. Pero hindi naman tayo sa kanila, no? Kasi sila ay biktima lang ng diablo. So, ito naman, no? Ito naman ang ating kapatid na biktima ni Eli Soriano. Ngunit hindi magsabi na siya ay kaanib ni Eli Soriano. Ang ating kapatid na si Eli Sabactani. So, kung si Eli Sabactani ang kaharap natin, palagi tayong mainahon, no? Palagi tayong mag-isip na sila ay nangangailangan ng tulong, no? Sila ay nangangailangan ng tulong kasi sila ay biktima na ng founder ng sikta. So ating basahin ang sinasabi ni brother, no? Tatangusol, basa-basa din para hindi basa-basa. para hindi ka magmukhang lupa na kakainin ng uod. Yo, brother Eli Sabactani, sikta lang kayo. Kayo ang magbasa. Kayo ang wala ang tunay na walang alam. Tinanong na kita, kung hindi ka totoong kaanib ni Eli Soriano, bakit hindi ka nagsagot kung anong sikta ang nagbautismo sa iyo? Hanggang ngayon, hindi mo iyan pa sinagot. Na ang ibig sabihin ay ikinahiya mo ang sikta na nagbautismo sa iyo. So kayo ang walang kwenta, brother Eli Sabactani, no? Sayang ang pangalan mo. Eli Sabactani, no? Ginawa po bang titulo yung pangalan ni Eli Soriano at saka yung sinasabi ng Panginoong Hesus? So tingnan niyo mga kapatid, no? Ang nasa laman ng utak ng ating kapatid na si Eli Sabactani, uminom ka ng gamot sa lupot, usol. So Brad, no, sana kawan ka ng Diyos. Akala ko wala ka na sa mundo kasi yung sinabi ko, baka pinagbigyan ka pa ng Panginoon, no? Pero huwag kang masyadong sa iyong ugali, brother, baka hindi ka magtagal, no? So yan, no, ang aking suggestion sa iyo, brother, yung baka Diyos na yung mag-chat ka, yung Diyos nun, hindi yung ipakita mo na anak ng Diablo. Halata na anak ng Diablo, brother. Kasi ang ugali mo ay hindi ugali ng tunay na Christian. No? Hindi ugali ng tunay na Christian.
Pero pinatawad kita, no? Kasi yan ang role sa simbahan na itinayo ng Panginoon. So, palaging intindihin ang mga baluktot na mga pag-iisip tulad mo, no? Okay. So, anong sikta? Anong sikta? Christian Church of God na Israel. Christian Church of God. Kailan yan dumating sa Pilipinas? Sinasabi po na Israel. Ang tanong, kailan yan dumating sa Pilipinas upang mabautismuhan ka? Yan, sagutin mo yan. At kung kayo ang tunay na Christian, kailan ninyo ginawa ang Bible? Mag-isip ka, brother. Mag-isip ka. Sorry, mag-isip ka. Gamitin mo naman ang iyong utak. Gamitin mo naman ang utak mo. Kung kayo ang tunay na Christian religion doon sa Israel, particularly in Jerusalem, kailan dumating? Kailan sila dumating dito at upang mabautismuhan ka? At kung kayo ang tunay na Christian religion, kailan niyo ginawa ang Bible? Wala. Kasi walang naman ang pag-iisip mo. Usig ka na lang ng usig. Kasi, pero naintindihan naman kita kasi anak ka ng Diablo. No? Sorry ha, pero anak ka ng Diablo. At ito sa ng mga sinasabi ng ating Panginoong Hesus sa mga taong hindi tunay na naniniwala sa Kanya at umuusig sa Kanyang ipinangaral. At ito sa ng Juan 8:44 na ito ay nagsasabi rin sa inyo, brother, no? Ito ang sinasabi. Mga anak, kamo sa inyong amahan nga mao ang yawa. Pati ka, brother Elis Magtanay, ha? Mamumuno. Ug buot kamo mosunod sa mga tinguha sa inyong amahan, mamumuno siya sukan pa sa sinugdan. Wala gayon siya modapig sa kamaturan, kay wala man kaniya ang kamaturan. Kung mamakak siya, nagsunod lamang siya sa iyang kinaiya, kay makakol man siya ug amahan sa tanang bakak. So ang tanong ko sa iyo, Ili sa Magtani, kung kayo ang tunay na Christian religion, kailan dumating kailan dumating ang naging una sa inyo galing sa Israel dito, kailan dumating sa Pilipinas upang mabautismuhan ka? Yan, simple lang ang tanong. Bakit Diyos yan na tanong? At kung kayo ang tunay na Christian religion, kailan ninyo inilipat sa papel ang mga salita ng Diyos? Kasi kung hindi mo alam, Ili sa Magtani, walang papel sa panahon ng Panginoong Sos doon sa Israel. Magbasa ka ng history. Magbasa ka ng history. Ang papel, ang nag-invento ng papel ay ang bansang China noong 200 BC. At ito'y dumating sa Israel nang lumipas ang 400 years. Imagine, 400 years. Because dumating sa Israel ang papel noong 200 AD. Now, kung kayo ang iglesia na itinayo ng Panginoong Hesus noong 33 AD, palagay natin 33 AD, kailan yan dumating dito sa Pilipinas upang mabautismuhan ka? Isipin mo, brother, huwag kang magpadala sa iyong ama na walang iba kundi ang Diablo. Kasi impyerno lang ang patutunguhan mo. Impyerno lang. So, sikta ka lang, no? Sikta ka lang. Sikta ka lang. Kung wala ang simbang Katoliko, wala kayo. Protestante lang kayo. So, ang tanong ko sa inyo, brother Eli sa Magtani, kailan dumating sa Pilipinas ang sinasabi mong Christian Church of God in Israel upang mabautismuhan ka? At kailan ninyo ginawa ang Biblia upang mayroong makilalang salita ng Diyos sa buong mundo? Kasi ang nagdeklarar sa Biblia na salita ng Diyos ay walang iba kundi ang tunay na Christian religion, tunay na Christian of God, Christian Church of God. Kasi ang Bible ay sa Christian book yan, is a Christian book yan or a Christian scriptures yan. So, ibig sabihin, kung walang Christian religion, walang magsasabi na ang Bible ay salita ng Diyos. Now, kung kayo ang iglesia o tunay na Christian Church of God, kailan niyo nilipat sa papel ang mga salita ng Diyos? Yan. Pero biktima ka lang kasi kaya wala kang may sagot. Wala kang may sagot. Kahit sinong pastor, anciano, ministro, kahit abogado pa ng mga sikta, mayroong mga abogado sa Amerika, pag yan ang tinanong sa mga apologists doon, wala na may sagot. Pero baka mayroon kang may sagot. Yan na yan. Huwag kang magpadala sa iyong ugaling masama. Kasi yan ay nagpakilala lang at sa iyong
pagiging piki na Christian. Christian Church of God. O galing tunay na Kristiyano yan, Husol, na hindi gumagalang sa sinungaling na tulad mo. Sinungaling na tulad mo. Mapaghusga ka, no? Kasi sikta ka lang, no? Sikta ka lang. Dahilan yan ang ugali mo. Hindi mo pa ako kilala personal, sabihan mo na ako na mapanghusga. Ang sinasabi ko na peke ang sikta na inaaniban mo kasi kayo ay bago lang sulpot. Kung wala ang simbang Katoliko, wala kayo. Yan ang dahilan bakit sinasabi ko na fake ang sikta mo. Kahit ano pa ang ipinangalan sa sikta mo. Kahit pangalanan po niya ng pangalanan pa ninyo ng iglesia na nasa karianan ng Diyos. Manatiling peke kayo. Kasi sikta lang kayo. Wala kayong kasaysayan patras patungo kay San Pedro. Ang tunay na Iglesia ni Cristo, brother, ang tunay na Christian Church of God ay walang bugto, walang putol ang kasaysayan galing mula kang San Pedro hanggang ngayon kay Pope Leo XIV. That is why si Pope Leo XIV, brother, ika-267 Pope kasi mayroon siyang sinusundan. Ang sinusundan niya ay si Pope Francis. Ang sinusundan ni Pope Francis ay si Pope Benedict XVI. Ang sinusundan ni Pope Benedict XVI ay si Pope John Paul II. Ang sinundan ni Pope John Paul II ay si Pope Paul VI. Ang sinundan ni Pope Paul VI ay si Pope John XXIII. Ang sinundan ni Pope John XXIII ay si Pope Pius XI. Si Pope Pius X. Patras. Yan. So, ang simbang Katoliko ay ang tunay na iglesia, hindi dahil sa kaniyang pangalang Katoliko, kundi dahil ang kaniyang Pangulo ay mayroong kasaysayan hanggang kang San Pedro. Kailan lang kayo sumulpot? Kung magharap tayo, brother, sa plaza, tatawanan ka lang ng mga tao. Pagtanungin kita, ito ba ang Church of God na sinasabi mo ang itinayo na iglesia ng ating Panginoong Hesus? Anong sasagot mo? O masabi ka, yes. Saan yan itinayo? Sagot ka naman, sa Jerusalem. Kailan yan dumating sa Pilipinas? Wala na. Kasi sulpot lang kayo, parang uhong. Pag sa Jukjuk pa, pag lumipak ang kilat, yan lang kayo sumulpot. So, paano tayo maniniwala sa inyo? Kaya, brother, i-open ang mind mo, i-open ang kaisipan mo, i-open mag-study ka, mayroon mag-listo. Hindi mo pa siguro alam kung saan galing ang 2026. Saan yan galing ang 2026? At hindi yan maging 2026 kung walang uno. Yan ang isipin mo. Ito pang ito pa, no? Ating basahin ng lubos ang mga text ng ating mga kapatid, no? Na biktima ng Diablo. Okay. Ugali ng lumasa ko yan, ha? Awit 4:40. O bakit gumagamit ka sa salmo? Kayo ba ay kaanib sa tunay na iglesia? Kayo ba ay Hudyo? Hindi mo alam kung ano ang Bible. Bible is composed of two testaments, Old and New. Kung gumagamit ka sa Old Testament, yan ay patungkol sa mga Hudyo. Hindi mo alam. So kung tunay ka nga Christian, kailangan gumagamit ka sa Old Testament at kailangan ma-prove mo na kayo ang tunay na Christian o kayo ang itinayo ng Panginoon Jesus. Kasi ang Old Testament, ilay sa magtani is prefigure of the New Testament. Ay nagpapahayag patungkol sa New Testament. At ang katuparan sa Old Testament ay ang New Testament. So, kung mukot ka sa awit 44 at wala kang prueba sa New Testament na kayo ang tunay, ibig sabihin, nagpanggap ka bilang Hudyo. Atin basahin ang iyong ibinigay. This is that man that maketh the Lord his trust and respected not the proud, nor such as turn aside to lies.
Ano ibig sabihin mo dyan? Na yan ay para sa mga Hudyo. Wala kasi, sorry brother, wala kang alam sa mga nakasulat sa Bible. Mag-study ka muna ng theology. Mag-study ka ng theology. Kung alam mo ano ang Old Testament at ano ang New Testament. Na kung mag-quote ka sa Old Testament, kailangan mabigyan mo ng katibayan sa New Testament na ang inyong grupo ay ang itinayo ng Panginoong Hesus upang may right kayong mag-quote sa Old Testament. Ano ba ka, brother? So, sorry Brad, no? Pero ating basahin, no? I respect you, brother, kasi biktima ka lang ng Diablo. Ating basahin, ha? Ang awit 44. Ito ang sinasabi. Nagpanggap ka ng Hudyo. Nagpanggap ka rin ng Christian. So, 100% ang iyong ama ang Diablo. Ating basahin, ha? Salmo, awit 4:44. Bulan ang tao nga mosalig sa Ginoo o dili mo dangop sa mga Diyos-Diyos. Sino ba nagsamba ng Diyos-Diyos? Hindi mo alam na ang pagsamba ng Diyos-Diyos ay nandyan sa mga Hudyo, hindi sa Christian. Grabe, kung pag-iisip mo, brother, no? Wala kang talagang alam sa katotohanan. O muuban ni adtong mosimba sa mga mini nga Diyos. Sino ba ang nakakilala sa tunay na Diyos? Kayo ba mga sulpot? Bakit kayo nakakilala sa tunay na Diyos? Na sulpot lang man kayo. Mga kapatid, Brother Eli Sabactani, kung magbasa ka ng Bible, kasi kami mga Catholic Faith Defender, binasa namin ang buong Biblia. Kung magbasa ka ng Biblia, malaman mo kung sino o anong reliyon ang ipinayag sa banal na kasulatan na nagsamba ng Diyos-Diyosan. Pero dahil walang naman ang utak mo patungkol sa katotohanan, kot ka na lang ng kot, hindi mo inintindi. Kasi takla mo lang naman ang iyong kaisipan patungkol sa katotohanan. Now, sino sa New Testament? Sino ang nagsamba ng Diyos-Diyosan? Kayo! Mayroon bang ibinahayag sa banal na kasulatan na kayo mga sulpot ang nagsamba ng Diyos-Diyosan? Ating basahin. Kayo mga sulpot ang nagsamba ng Diyos-Diyosan. Bakit? Hingi lang ng hingi kayo ng pira sa iyong membro, pati sa mga Katoliko, naghingi kayo. Sa ano paraan? Sa pamagitan niyong mamasko. Hindi kayo naniniwala ng Pasko, pero kayo mga sulpot, namamasko kayo. Oh. Kita na ninyo. Palagi kayong nangungumra ng 10% na wala kayong, hindi kayo ang sinasabihan sa banal na kasulatan na maghingi ng 10%. Jewish religion lang yan. At ibasahin na kayo dahil sa inyong pagkasakim, kayo ang nagsamba ng Diyos-Diyosan. Efeso 5:3-5. Ito ang sinabi. Sanglit kamo katawan man sa Dios, dili mayong igdungog nga dunay kalawayan o kahugawan o kakog diya kaninyo. Ayaw kamo paggamit sa mga pulong sa nga malaway, binuang o mahugong tiaw, hinunua angay kamo magpasalamat sa Dios. Makasiguro kamo nga walay tao nga mahilayon, malawayon o hakog. Sino ngayon ang sakim? Kayo. Kasi inuusig niyo ang Katoliko upang makaakit kayo ng Katoliko, upang makakubra kayo ng 10%. So kayo ay hakog. Kaya ang kahakog o sa kapaagi sa pagsimba sa Diyos-Diyos. So ang pagiging sakim tulad ng mga pastor mo, ay yan ay nagpapayag na kayo ay nagsamba ng Diyos-Diyos. Hindi ang tunay na iglesia ng tinayo ng Panginoon Hesus. Kasi ang simbang Katoliko ay walang ibang Diyos kundi ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Yan lang ang aming Diyos. So paano kayo makasabi na kami ay mayroong Diyos-Diyosan? Baka walang kayo. Sorry bro ha, pero kaya atin basahin ha. Sa Exodo 25, anong sinabi ng Panginoong Diyos? Mayroon ba siyang, nag-utos ba siya na gumawa ng imahe ng anghel? Atin basahin ang Exodo 25:18. Sa isip ka tumoy sa takob sa kahon, paghimog dawa ka kirubin na bulawan. Ano ba ang ibig sabihin ng dalawang kirubin na bulawan? Ang ginagamit ay bulawan, ibig sabihin yan ay rebulto. At ano ba ang ibig sabihin ng kirubin? Yan ay anghel. Kaya malinaw na ang Diyos ay nag-utos na gumawa si Moses ng rebulto ng anghel gamit ang
Bulawan. So yan. So kasi, sorry kayo, I'm so sorry brother, I'm so sorry, pero dahil sa ugali mo, parang kailangan madisiplina ka. Konti lang ang iyong utak. Maliit lang ang iyong utak. Maliit lang. Kaya kung ako ang Diyos, sorry kayo Lord. Kung ako ang Diyos, parang blasphemy na ito sa ating Panginoon, no? So, sana lumaki ang utak mo, no? Lumaki ang utak mo para maintindihan mo. Ito, masyado makapal ang Bible, ngunit ang binasa mo yung ayon lang sa gusto ninyo. Napakasama ka, brother, no? So, ito pa ang sinasabi ng ating kapatid, no? Alam mo na, Usol, nakarating ang aral ng mga apostol sa Pilipinas. Alam ko. Pero kayo, sinasabi mo man na kayo ang Christian Church of God. So ang tanong, kailan dumating sa Pilipinas ang sinasabi mong Church of God, Christian Church of God, upang mabautismuhan ka? Sorry bro ha, pero grabe, maliit lang ang utak mo, no? Maliit lang. Gawin mong malaki yan sa pagmakita ng pagbasa ng buong Bible. Sorry yun, ha? Alam mo ba, Usol, nakarating ang aral ng mga apostol sa Pilipinas at isa ako sa naaralan ng mga apostol. Kailan dumating, Brad? Kailan dumating? Kailan dumating? Kasi sinabi mo na kayo ang Christian Church of God. Ibig sabihin na hindi pa dumating ang inyong grupo dito sa Pilipinas ay wala pang alam ang tao patungkol sa pangalang Hesus. Naintindihan mo yan? Hindi mo maintindihan yan kasi maliit lang ang utak mo, brother. No? Sorry John. Kasi maraming business na parang wala kang sa akin, no? Kaya parang yan ang nasasabi at yan ang dahilan bakit nasasabi ko yan. Kung kayo ang tunay na Christian Church of God, kailan yan dumating sa Pilipinas? At nang dumating yan sa Pilipinas, wala bang nakaalam patungkol sa ating Panginoong Hesus? Kasi ang tunay na Christian Church of God, ang nangaral patungkol sa Panginoong Hesus. Ibig sabihin, kung wala ang tunay na Christian Church of God, walang sino mang nakarinig sa pangalan ng Panginoong Hesus. Kasi, ating basahin, no? Upang maintindihan mo, ha? Ang San Mateo 28:19, ito ang tunay na Christian Church of God. Anong sinasabi ng ating Panginoong Hesus? At sa amin, Panginoong Hesus, kasi hindi ka kasali sa katauhan ng Panginoong Hesus, no? Anong sinasabi sa amin, Panginoong Hesus? At kung kayo ang tunay, pati ka. Pero alam ko na hindi mo mabigyan patotoo na kayo ay tunay na Christian religion. Ating basahin, ha? San Mateo 28:19. Usapan lakaw kamo sa ngadto sa tanang katawan sa tibuok kalibutan, no? Sinabi ng Panginoon Hesus sa kanyang iglesia, humayo kayo sa buong mundo. Ibig sabihin, kung hindi nagpunta sa buong mundo ang tunay na Christian religion, walang nakakaalam patungkol sa ating Panginoon Hesus. Now, balikan ang tanong. Kung kayo ang tunay na Christian Church of God, kailan yan dumating sa Pilipinas? At nang dumating iyan sa Pilipinas, wala pa bang nakakaalam patungkol sa Panginoong Hesus? Gamitin mo naman ang pag-iisip mo, brother, no? Gamitin mo naman. Ito pa, ikwento mo na lang sa kalabaw, nalabas na rin ang yung pakit-satanik mo, brother, no? So, kung yan ang ugali mo, brother, mabuti na lang, hindi ka na lang mag-chat, no? Hindi ka na lang mag-ano sa akin kasi walang kwenta ang mga pag-iisip mo, no? So, the complete record of apostolic succession, no? Hindi ka mahiya magsabi sa Catholic succession? Kailan sila dumating? Kailan dumating ang tunay na Christian religion sa Pilipinas? Kasi sinabi mo, apostolic succession. Hindi ka mahiya? We're lost in time, but since we're lost in times. Sorry, brother, pero satanic ang pag-iisip mo. Akin basahin na hindi mawawala ang Christian religion. But since the early century, it was basis
It was a basis of the true church to discern from the false ones. Gamitin mo itong pag-iisip, brother, ha? Aking basahin. San Juan 28:19. Mawawala ba ang tunay na iglesia? Nagsimula ba? At sabihin mong noong 100 early century o first century, nawawala? Ano bang kaisipan mo, brother? Aking basahin ang San Mateo 28:20 upang maturuan ka na satanic ang drive mo, na ang tinayo ng Panginoong Hesus ay nawawala. At basahin ang San Mateo 28:19. Abante. Og tuloy sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Og hinumdumi ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Yan ang salita ng aming Panginoong Hesus. Na siya ay gumagabay sa kanyang iglesia hanggang sa katapusan ng mundo. Ngunit sasabihin mo na ito'y nawawala. Huyo. Grabe ka, brother, no? Sana kawaan ka ng Diyos. Sana kawaan ka ng Diyos habang buhay ka pa. Okay. The Apostles' Creed, page 147. Ginamit mo rin ang Apostles' Creed. Yun ang gumagamit dyan. At basahin, ha? Sons of the Holy Mary Immaculate, quality. Sons of Holy Mary Catholic, quality Catholic publication. Isabela de la Rosa, Saint Multinational Village, 1708, Paranaque, Philippines, by Reverend Father Paulo Opayo Simne. Anong ibig sabihin mo dyan? Ano ibig sabihin mo? Bigay ka lang ng bigay. Ilang buwan ka naghanap upang mayroon kang maibigay. Ngunit ang iyong ibinigay ay walang rin kwenta kung sige mo ang Katoliko. Ano ba? Sana, brother, kawan ka ng Diyos habang buhay ka pa. Ito pa, paano kung prove ko tanda na Christian, aminin mo o bulls ka? Yes, i-prove mo. Upang malaman mo na ikaw ang bubo, ikaw ang bubo. I-prove mo na ang sita na nagbautismo sa inyo ay ang iglesia na itinayo ng Panginoong Hesus. I-prove. I-prove na din. Sino ka? Brother, sikta ka lang, no? Kaya wala kang laman, walang laman ang pag-isip mo kung patungkol sa katotohanan. Ito pa, kabisado ko Biblia tanda kahit nakapikit mata ko ugok. Ha! Baka, brother, ikaw ang pinakabata sa mga anak ng Diablo, no? Kasi mga salita mo, malinaw na anak ka ng Diablo, no? Malinaw na anak ka ng Diablo. Ipakita mo yung ama na si Satanas, kaya yan ang aking patayin upang mawala na ang kamalian mo. Ha? Ipakita mo, brother, yung ama na si Satanas. Kasi patayin ko siya. Upang mawala na sa kaisipan mo yung mga ugali ng Satan, no? Gino Melchor, bro, na anak po dire. Bro, bastos kaayo na, bro. Yes, bro, no? Kasi anak siya ng Diablo, no? Atin lang siya intindihin. Pero magpakita sa akin ng kanyang ama na si Satanas sa harap ni Elizabeth Tali, patayin ko yan. Ng ama niyan si Satanas. Kayo ang sumasamba sa Diyos-Diyosan, abnormal na matanda. Grabe, no? So, kayo mga nakatingin sa aking live ngayon, ano pag-isip niyo sa taong ito? Ito ba ay normal? Hindi. Hindi siya normal. Kasi kung siya ay tunay na Christian, hindi yan salita ng tunay na Christian. Yung mga sinasabi niya, okay yung ugali niya. Pero brother, sorry kayo, ha? Pero anak ka ng Diablo, no? Anak ka ng Diablo. Okay. Isaias 42:8. Okay, I am the Lord, that is my name, and my glory will not give to another, neither my praise to govern images. Kayo, ili sa magtani, parang ang kaisipan mo ay sinalungat mo, no? Gumawa ka ng kasalanan sa isang tao at inano mo siya. Napakasama ang ugali mo. Pinalatangan mo ang simbang Katoliko upang mayroon kang mausig.
Ano ba? Hindi kasi, hindi ka normal yan, brother. Sinabi ko na, at kahit anong mga aklat ng simbahan, walang nagsasabi na mayroong ibang Diyos ang mga Katoliko, maliban sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Kaya, walang kwenta yung mga sinasabi mo na ang mga images ay sinasamba namin bilang Diyos. Walang kwenta yan. Kasi kami mismo ay alam namin na wala kaming sinasambang ibang Diyos. Pero pinanatangan mo kami. Now, ilis matani dahil satanic ka, ang pinanatangan mo ay ang Diyos. Aking basahin mga kapatid, no? Ang Ezekiel 41:17. Kung pinanatangan ni Ilis Batani na anak ng Diablo ang simbang Katoliko patungkol sa images, ang unang pinanatangan niya ay ang Diyos. Ating basahin ang Ezekiel 41:17. Kasi ikaw, brother, wala ka mang alam sa Bible, baka anino lang anino lang sa Bible ang nakikita mo, pero yung laman hindi mo binasa, kaya walang laman ang kaisipan mo. Ating basahin ha? Ang Diyos ba ay naglagay ng mga images sa kanyang tahanan na walang iba kundi ang templo? Ating basahin ang Ezekiel 41:17. Ang bungbong sa templo dito sa sulod, gikan sa salog, hangtod ibabaw sa kultahan, gikulitan o mga larawan. Ang lahat ng dingding sa templo ay kinukulitan ng mga rebulto. Ang tanong, sino ang nakatira sa templo? Or ano ang templo? Ito ba ay tahanan ng tao o tahanan ng Diyos? At ibasahin mga kapatid ang San Mateo 23:21. Ito ang sinasabi. Upang maturuan natin itong anak ng Diablo, no, na walang iba kundi si Ilis Batani. Ito ang sinasabi sa Mateo 23:21. O kung may manumpa sa templo, nanumpa siya niini o sa Diyos na nagpuyo dito. Malinaw na ang templo ay tahanan ng Diyos at malinaw na ipinayag na ang Diyos ay naglagay ng maraming libulto sa kanyang templo na kanyang tahanan. Ibig sabihin, kung ang iyong utak ang ating tatanggapin na basta libulto ay Diyos-Diyosan, ibig sabihin na pinaratangan mo ang Diyos na mayroon siyang Diyos-Diyosan. Gamitin mo naman ang utak mo, Brother Ilis Batani. Gamitin mo, brother. Gamitin mo. Pero huwag kang kasi wala akong comment sa buo mong pagkatao kasi kayo ay biktima lang ng iyong ama na walang iba kundi si Satanas. Biktima lang ka. So, 42:8, no? Ating basahin mga kapatid, ha? Upang baka magsasabi siya na hindi binasa pero nilagay ng mo naman yan. Diyan, no? Ating basahin, ha? Isaiah 42:8. Upang malaman din sa iba, no? Ito. Ako mao ang Ginoo, kana ang akong ngalan, dili ko gayon ihatag kang bisan kinsa ang akong himaya, ni ang akong dungog ngadto sa mga Diyos-Diyos. Bakit ginamit mo yan? Para sa pag-uusig sa Katoliko na kahit anuhon mo man ang ulo mo, wala ka mang makikita na o wala ka mang marinig na ang mga Katoliko ay mayroong ibang Diyos maliban sa Ama, Anak at ang Espiritu Santo. So para kang nang umuusig ka sa buwan, no? Umuusig ka sa bulan, para kang asong tahol ng tahol sa bulan, no? Wala kang kwenta na din, pero sorry. Pinatawad na kita kasi kayo ay biktima lang ng iyong ama. Pero kanang iyong ama na parang dikit kayo sa iyong ama na si Satanas, ipakita mo sa akin yan. Kasi sa harapan mo, okay yan. Durugin ko yan. Okay. Junil, mayong gabi bro, may gabi daw po bro, no? Marunong ka ba magbasa, Rosol? Gusto mo i-translate ko? Ha! Hindi ko marunong magbasa bro, no? Baka turuan mo ako, no? Hindi ko marunong magbasa, no? Hindi ko marunong magbasa. Hindi ko marunong mag-intindi ng Tagalog, ng English, hindi. Bisaya ang aking nalaman, brother. Kaya turuan mo ko, no? Marunong ka ba magbasa? Binasa ko na ang Bible, magtanong ka ba, marunong ka bang bubasa?
Wala ka. Sorry bro, pero parang abnormal ka bro. No? Sorry John Eli sa magtani. Bro, abnormal ba ka, no? Wala kang abnormal. Parang kang walang kaisipan na nakita mo na binasa ko ang iyong chat mo. Ang magtanong ka pa, marunong ka ba magbasa? Ano? Sorry bro, pero dalawa ang isip bata ka, no? Isip bata ka, bro. Sorry tayo, ha? Pag isip bata ka. Ang sabihin mo, marunong ka bang mag-intindi ng English? Pagkatama yan. Hindi naman tayo fluent sa English. Ngunit, makaintindi tayo ng English. Pero magsalita ng English, hindi tayo fluent kasi hindi tayo native na English speaking. English speaking. Yes. So, gamitin mo naman ang yung gusto mo translate ko. I-translate mo. No, friends, kayo ang guro ko ngayon. The complete record of apostolic succession. We're lost in time. We're lost in time. But since the early century, it was a business of the true church to discern from the false one. Ipaliwanag mo daw kung ano ang ibig sabihin dyan. Baka kayo ang hindi marunong mag-intindi. Kasi quote ka lang ng quote, parang ipagsabi, para ma-pretend ka na marunong ka magsalita ng English. Sorry bro, no? Okay. Ito pa, no? Buti naman, namin mo focus ka ayon sa libro ninyo, kaming mga protestante. No? Tingnan mo ang iyong kaisipan. Tinanggap mo na protestante ka. Ibig sabihin, hindi kayo ang tunay na iglesia na tinayo ng Panginoong Hesus. Kasi ang protestante ay nagprotesta sa tunay na iglesia. Gamitin mo naman ang isip mo, brother. Tinanggap mo na kami ay mga protestante. Yes, sinabi ng simbahan na ati silang kilalanin bilang Christian. Kasi naniniwala sila sa Panginoong Hesus. Ngunit kayo ay protestante. Ibig sabihin, piki na Christian. Kasi ang tunay na Christian, yung inuusig ninyo. Sabi, brother, no? Nagpanggap ka na marunong ka magsalita ng English, ngunit hindi ka marunong mag-intindi. Ito pa ang sinasabi ni brother, no? Pero brother, thank you very much sa iyong pagsali sa aking live program na yun. Thank you very much. Buti naman. Okay. The Catholic understanding is that Protestants are our brothers and sisters in Christ. Yes. We accept you as our brothers and sisters. Why? Because you believe in Christ. At ang sinasabi ng simbahan na kilalanin kayo bilang Christian ay pagpapayan na ang simbahan ay pag-ibig. Yeah. At kinilala kayo bilang Christian upang kayo ay malapit sa amin at maturuan namin. Yan ang purpose ng simbahan. Magbasa ka ng dagdag pa sa mga ipinangaral ng simbahan. Magbasa ka. Balik ka na. Sinabi ng simbahan na kilalanin nating Christian ang mga protestante kahit sila'y umuusig sa atin upang sila'y mailapit sa atin at ating maturuan. Yan ang purpose, brother. Hindi yung sinasabi mo na tunay kayong Christian kasi kinilala kayo. You are only a Protestant. And you know what is Protestant? So brother, sorry, no? Wala kang... Kung sa makamundo pa, parang you are just a rebel, no? Rebel. Hindi natin nga i-explain pa kasi baka maano tayo, ha? You're just like the enemy of the government. Yan kayo, brother. So, huwag ninyo ipagmalaki yan. Na kinilala kayo. Na ito ba? Kinilala kayo. Ibig sabihin, hindi kayo ang totoo. Gamitin mo naman ang pag-iutak mo, brother. Kinilala kayo ng simbahan bilang Christian. Ibig sabihin, hindi kayo ang tunay. Ano pa sa kaisipan mo? Wala ka naman pag-iisip, bro. No? Sorry.
Pasayloan yung ko kayo bro, kasabot mga Bisaya, taga Iloilo na buka. Pasayloan yung ko bro. Sinabi mo, ginamit mo ito, no, na kayo ay kinilala sa simbahan bilang brothers and sisters. Ibig sabihin, tinanggap mo na kayo ay hindi tunay kasi tinanggap lang kayo. Kinilala lang kayo sa Catholic Church. Gamitin mo naman ang iyong intellect. No? Gamitin mo naman ang iyong intellect, brother. Okay. So, sorry That Church of Body of Christ, page 42, St. Paul Publication. So, ginamit mo naman yan, no? Last. Balik ng balik ka man lang, no? Pero again, maraming salamat sa iyong pagsali sa aking live at sorry kayo, no? Ang aking ipagdasal sa Panginoon namin na kayo ay kanyang kawaan at ma-open ang pag-iisip mo. Kasi close ang pag-iisip mo, no? Ang nasa kaisipan mo ay yung ama, ang iyong ama, no? Iba kundi si Satanas. Sana kawaan ka sa aming Panginoon. Espinola Julito, mga iglesia ni Manalo, bro, laging, okay, no? Titing Alex, magandang gabi, bro, no? Kana si Eli sa Bagtani, bro, dako ng sulpot, yes? Sulpot na sulpot. Siya mismo ang nagsabi, bro, no? Na kaming mga protestante ay kinilala ninyo bilang Kristiyan. Ibig sabihin, alam niya na siya ay sulpot lang, protestante. Kasi mga kapatid, ang protestante ay sumulpot noong 1517. 1,517 years ang lumipas mula sa pagtayo ng Panginoon Hesus sa kanyang tunay na iglesia. 1,517 lang sumulpot ang protestante. Kaya malaking sulpot. Totoo, no? Totoo yan, bro, no? Thank you very much, bro, no? Titingali sa ating kapatid sa Cebu. Okay, Espinola Julito. Okay, mga iglesia ni Manalo, bro, laging naninira sa mga paring Katoliko pero di ito makakatulong sa kanila na magiging totoo. Yes, bro. Ang pag-usig ay hindi batayan na kayo ay tama, na ang isang tao ay tama na. Yan. Pero sa kanila, kasi baluktot ang kanilang pag-iisip, akala nila tama sila sa pamagitan ng pag-uusig nila. Umuusig ka lang, tama na kayo. Ang sinasabi sa banal na kasulatan, ang sangkatauhan ng Panginoong Hesus ang inuusig. Ating basahin na ang San Mateo 5:11. 9 hanggang 11. Magbasa ka, brother Eli, sa Bagtani, huwag kang magpalinlang sa iyong ama na walang iba kundi si Satanas. Sayang kayo ang buhay mo, no? Ang lumikha sa iyo ang Panginoong Diyos. So, huwag mo ibigay kay Satanas ang iyong kaluluwa. Huwag na huwag. Ating basahin ang San Mateo 5:9 hanggang 11. Bulaan ang nalingkamot nga manandait ang katawan. Kaisipon sila sa Diyos. Ate, sa 11 tayo. Bulaan ka mo kung bugal-bugalan o daog-daogon sa mga tao o butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungkol kanako. Yan ang sinasabi ng Panginoong Hesus sa kanyang iglesia. Na kayo ay napaka-bless o kayo ay panatangan. Sabihan ng anong masamang salita dahil sa akin. At ano man yun, ngayon ang reliyon na sinasabihan at inuusig, pinaratangan ng kahit ano, ang iglesia katolika lang. So, kayong mga protestante, ikaw Ilis, Bagtani, sorry pero ito gamitin mo ang utak mo. Tinanggap mo na kayo ay protestante lang. Ibig sabihin, hindi tunay na iglesia ang nagbautismo sa inyo. Yan, brother. Sinabi mo pa na kami mga protestante kinilala. Alam mo protestant, alam mo naman di ay na protestante ka lang. At yung giprotestahan ninyo, yan ang tunay. Aking diretso basa ang brother Espinola Julito. Magandang gabi, bro, no? Brother Espinola Julito, thank you very much, bro, sa iyong message. Aking basahin, Mga iglesia ni Manalo, bro, laging naninira sa mga paring Katoliko pero di ito makakatulong sa kanila na magiging totoo sila. Balik-baliktarin man ang mundo, itinatag lang sila ni Felix Manalo noong 1914, meaning peke pa rin sila. Yes, bro? Kasi ang pag-uusig ay hindi batayan na totoo ang nag-uusig.
yan ay batayan na ang umusig ay anak ng Diablo. Kasi ang sangkatauhan ng Diyos ay ipinayag na sa banal na kasulatan sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus na uusigin panglampastangan. So yung nanglampastangan, hindi yan sila ang tunay, kundi ang tunay yung inuusig nila. Grabe na si Iris Bactane, no? Walang pag-iisip.